Hi guys! So, Pinoy Seaman TV daw pala yung name ng channel niya. Hindi Sec TV kasi akala ko yun. Kasi yun yung nakalagay dun sa name niya dito. Eh, hindi rin niya nasabi sa akin kung ano yung name ng YouTube channel niya. So, ayun guys, subscribe na kayo. And like nyo yung ano niya, yung mga videos niya. Tas i-watch nyo. So, ayun. Thank you guys! Bye! Perfect. Ayan po, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Kurpakan, Anchorage. So, i-share ko sa inyo ng mabilisan kung ano yung mga ginagawa ng duty officer kapag nasa anchorahe yung barko. So, ayan, sa mga anchorage, kagaya din ng underway, meron tayong mga checklist na sinusunod. So, ayan, napakarami niyan. Kailangan na binabasa natin yan at alam natin yung mga gagawin natin habang naka-duty tayo. Pero hindi ko isa-isahin yan. Ang ipapakita ko sa inyo yung mga basic o yung mga importante na dapat natin gawin. So, ayan, papakita ko muna sa inyo yung deck ng barko namin. Yan, medyo madilim. Ang reason kung bakit hindi natin binubuksan lahat ng ilaw dito sa bridge or sa wheelhouse ng barko ay para makita natin yung mga yung paligid natin sa labas. So yan, mas makikita natin yan kung hindi natin bubuksan lahat ng ilaw dito. So yan, kagaya niyan, yung mga ilaw na yan, ito yung mga ibang barko na nasa paligid natin. So kailangan ma-monitor din natin yung movement ng mga barko sa vicinity natin. So ayan, meron tayo ditong ECDIS. So, electronic chart natin. ECDIS or Electronic Chart Display Information System. Ito ang automatic na nagpa-plot ng aming posisyon para malaman namin kung nasaan kami sa tulong ng aming GPS. At itong anchoring position natin, meron siyang safety circle. Dito mo malalaman kapag nag-alarma yung ating ECDIS, makikita mo dyan na nadadrag or dragging na yung barko or possibility na nadadrag na yung barko natin. So yan, ito yung isa. Pero yung mas accurate, ito yung gagamitin natin, yung radar. Pwede kang kumuha dito ng reference, pwede mong kuha ng bearing, tsaka distance, then i-monitor mo siya. Dahil hindi lamang po yung position ng barko natin yung i-monitor natin dito. Kailangan i-monitor natin lahat ng mga nasa paligid natin. So, pwede ka rin kumuha ng bearing distance from shore. So, mas maganda yon, fix yung position na yon. Kukuhanin natin yung bearing distance sa pinakamalapit na isla or sa mga breakwater. So, yon, itapat natin yung bearing distance. Then, kailangan na nakalista yon sa ating log. Meron tayong logbook dito, anchoring log, para ma-monitor natin hourly or depende sa inyo kung sa tingin nyo malakas yung hangin or masama yung panahon, mas frequent yung pag-check nyo ng anchoring position. So isa pa, meron tayo ditong dead radio. So ito, yan, para ma-monitor natin yung ating mga ka-duty na ratings, yung AB, yung able-bodied seaman, para matawagan natin siya kung sakali na kailangan natin. Siya yung nagra-round sa deck at sa accommodation. So, dito, meron din tayong VHF. Yan. Ang isa para sa port control communication. Ang isa naman para sa ship-to-ship or sa distress. So, channel 16 yon. Ayan, meron din tayo dito BNWAS, Bridge Navigational Watch Alarm System. So, ito kailangan bantayan natin. Nag-aalarma ito kapag walang tao sa bridge. Ibig sabihin, pag wala siyang na sensor na movement, mag-aalarma yan. So, kung lumabas ka ng bridge, pumunta ka dun sa labas, at hindi mo nakita, mag-aalarma yan dito. Mag-aalarma sa wing, sa bridge wing, at makakaabot yung alarma sa kabina ni Kapitan, sa kabina ng mga off-duty na officer. So, kung medyo nakatulog ka dito sa bridge, yun, mag-aalarma yan, at aakyat dito si Kapitan. So, siyempre magagalit yan kung
nakatulog tayo dito sa bridge. So ayun, yun yung mga basic. At ito pala yung ating Navtex. Meron tayong Navtex dito para makareceive tayo ng mga safety information. So maritime safety information. Ayan, ito yung ating Navtex. At meron din tayo ditong Inmarsat. Ito, ayan. Nagre-receive din siya ng mga information sa weather, navigational warning. So yun, kailangan ma-monitor din natin yun. Para kung sakali na masama yung panahon, ma-inform natin si Kapitan. At dapat alam din natin yung mga standing order ni Kapitan. Meron tayong master standing order or yung night order book ni Kapitan. So, kailangan basahin natin yung nakasulat dito. Kung meron siyang mga ipapagawa or yung mga basic din na dapat natin gawin nakasulat dyan. Pag-check ng email kung may email na dumating at mahalaga yung email about sa cargo operation or kung meron tayong biyahe kagaya namin, naghihintay kami ng biyahe. So, i-check natin yung mga email. So, ito yung ating computer. I-check namin yan from time to time para ma-monitor natin kung meron tayong email na mahalaga. So, kailangan ma-inform natin si Kapitan kung meron man na email. So, ayun. Sana meron kayong natutunan dito sa ating short video. At maraming salamat. Kung hindi ka man nakasubscribe dito sa ating channel, huwag niyong kalimutan na pindutin ang subscribe button para naman na mas dumami yung ating mga subscribers. So, thank you and God bless sa inyo lahat. Ayan, good morning. Welcome back po sa ating YouTube channel. At ngayon po, iikot tayo dito sa bridge. Ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito sa bridge ng barko namin. So, ang tagal natin na walang upload. Hindi tayo makapag-upload ng mga video. So, short video lamang po ito at hindi natin ma-upload kapag mahaba. So, mahina yung internet natin. So, time check natin around 3 o'clock, 3:30 in the morning. So, ikot tayo dito sa bridge namin. So, buksan natin yung ilaw dito para mas maliwanag. So, dito, hindi natin binubuksan lahat yung ilaw. Perfect.